Ayon dito kay PBA Insider, mukhang meron daw posibilidad na baka itong si Marcio Lassiter ay trade ng SMB para dito kay Robert Bolick ng Northport Batangpier. Sa ngayon kasi under negotiations pa raw itong Northport at itong si Robert Bolick, pero ang paniwala ng karamihan, hindi naman magtatagal dyan. Ito si Robert Bolick at eventually ay matitrade din niya sa SMC. At ang tanong ay kung aling team. Sa ngayon kasi mukhang medyo malabo na raw sa Hinebra tumapunta dahil nandun na si Maverick Ahanmisi and of course si L.A. Tenorio at si Stanley Pringle, pati si Scottie Thompson, mahusay ng mag-point guard ngayon. And of course, sa Magnolia naman, ang ganda ng laro ng Magnolia, so hindi gagalawin yung lineup niyan obviously. Kaya ang malamang daw napuntahan dito ay ang SMB. At dahil nga nangangailangan sila ng point guard, napapalit na raw dito kay Chris Ross na baka magretiro na. Ang tanong ngayon, sa tingin ko, unang-una, pag kinuha ng San Miguel itong si Robert Bolick, so sobra dami ng point guard nila. Nandyan itong si Romeo, si Enciso, si Ross, papasok pa si Kitty Jimenez. At kung idadagdag mo to si Bolick, lalabas 5 yung point guard ng San Miguel Beer. So sa tingin ko medyo, kung kukunin nila ito si Robert Bolick, dapat ang kapalit din ay isang point guard. Dahil kung tatanggalin mo naman si Lassiter, mababawasan naman sila ng small forward. Ang matitira na lang doon ay si Allen Bulanadi dahil itong si CJ Perez, shooting guard yan, pati na si Jeron Teng at si Jericho Cruz. So mawawala ng balanse yung lineup ng San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko, kung magte-trade ang San Miguel para kay Robert Bolick, hindi dapat si Marcio Lassiter. Dapat ang i-trade nila dyan ay either to si Chris Ross o si Simon Enciso para mabigyan sila ng slot, lumuwag yung point guard position nila at mabigyan daan ito si Bolick. Mukhang mayroong trade negotiations na mangyayari dito sa Barangay Hinebra at sa TNT Tropang Giga. Sa ngayon kasi ayon dito sa mga reports, interesado daw ang Hinebra na makuha yung rights dito kay Ray Parks na naglalaro sa Japan. Ayon kasi dito sa spin, may posibilidad daw na ito si Parks gustong bumalik dito sa PBA pag natapos yung kontrata niya doon sa Japan B-League at maglaro sa Barangay Hinebra. Pero syempre ang rights nitong si Ray Parks ay nandito sa TNT Tropang Giga at hindi naman yan basta-basta pakakawala ng TNT nang walang kapalit, lalo na kung sa karibal nila na Hinebra yan. Ang Hinebra naman interesadong makuha itong si Parks, pero ang tanong ay kung sino ang magiging kapalit. Ang TNT syempre, hindi yan papayag ng mga lopsided trade, hindi naman sila farm team. At ang gusto nila dyan ay isang player na dekalibre din, katulad ni Ray Parks ang quality na pwedeng kunin nila mula sa Hinebra. Ang tanong ay kung sino ang maibibigay ng Hinebra para dyan. Siyempre, kailangan natin tignan kung sino yung mga options, pero sa tingin ko, kung ang hihingi ng TNT ay mga starters ng Hinebra, baka medyo mahirapan sila dyan. Eh siyempre, kung ikaw Hinebra, hindi mo naman gustong ipamigay yung mga top players mo. Ang TNT siyempre ganun din, hindi niyan gustong pakawalan itong si Ray Parks ng basta-basta na lamang. Nakita natin nangyari nung ginawa nila kay Terence Romeo, 2 championship agad ang nakuha ng San Miguel Beer. Kaya kung ikaw TNT, hindi mo na gustong mangyari yan ulit. Kaya sa tingin ko, kahit gustuhin ni Ray Parks na maglaro dito sa Barangay Hinebra, kinakailangan muna na magkaroon ng transaction itong TNT at ang Hinebra kung saan parehong makikinabang ang dalawang panig. Makukuha ng Hinebra itong si Parks at ang TNT naman makukuha kung ano man ang hihilingin nila dito sa Gene Kings. So abangan natin ang magiging desisyon. Mukhang naka-jackpot itong Rain or Shine Elasto Painters dito sa kanilang rookie na si Kit Datu. First game pa lang ito naka 16 points na. At nakita natin dito kung gaano kahusay ang kanyang performance. At masasabi rin natin na isa ito sa mga dahilan kung bakit ito ay masasabi natin na isa doon sa mga top contenders pagdating sa ranking ng mga rookies. At masasabi rin natin na isa ito doon sa mga, of course very early pa lang, first game pa lamang yun. Pero kung pag-usapan natin yung potential, makikita natin talaga kung bakit ito ay kinukonsidera na isa doon sa mga top options ngayon. At of course, meron pang isang rookie itong Rain or Shine na big man, ito si Villegas na hindi pa naglalaro dahil nagkaroon ito ng injury. So kung yan dalawang yan ay mapagsasabay na ni Coach Cheng Yao, abay pwede na sila sumabay talaga dito sa mga ibang malalaking team sa PBA
katulad ng San Miguel, Ginebra at TNT Tropang Giga. Kaya abangan natin kung ano magiging desisyon dito ni Coach Yeng Giao kung kailan i-activate itong si Villegas. Kapag yan ay nangyari, magkakaroon na ng Twin Towers itong Rain or Shine na pwede nilang gamitin pangkontra dito sa iba pang mga higante ng mga kalaban nilang teams. At masasabi natin na magkakaroon na sila talaga ng tsansa na makipag-compete pagdating dito sa kampyonato. Of course, ang matagal na problema ng Rain or Shine talaga ay yung pagkakaroon nila ng mga maliliit na players. Pero ngayon, mababawi na nila yan. At masasabi natin na sa pagkakaroon ng mga big men katulad ni Dato at Villegas, handa na dumaban ng patas itong Rain or Shine. At makikita na rin natin yung improvement nila pagdating dito sa rebounding, sa depensa, interior defense, at yung iba pa na kinakailangan para sila ay makapag-compete ng malalim sa playoffs, semis at finals. Medyo nahirapan itong si Stephen Holt doon sa unang game niya kung saan natalo Terra Firma. Nag-struggle sa shooting itong si Holt, yung percentage niya medyo mababa at 0 out of 5 siya mula sa 3 points. Pero nakakontribute naman siya sa rebounds, assists at sa mga steals. Sinabi nito si Stephen Holt na medyo nahirapan siya talaga pero kumpiyansa siya na mas gaganda pa ang kanyang performance ngayon. Kaya tignan na lang natin kung paano mag-i-improve itong si Stephen Holt. Siyempre hindi natin pwedeng i-judge kaagad-agad dahil first game pa lamang niya yun. Sinabi ni Holt na sigurado siya na mag-i-improve yung kanyang susunod na performance dahil talagang matindi raw yung workout na ginawa niya nung pre-season. Ang nanguna dito of course yung import ng Terra Firma, kaya lang natalo sila nung bandang huli at hindi na sila nakabawi. Marami nga nagsabi na ganyan talaga nagiging problema ng Terra Firma. Maganda lagi umpisa kinakapos sa huli. Pero sinabi ni Stephen Holt na gagawin niya ang lahat para matulungan maka-playoffs itong Terra Firma. Sinabi rin itong mga observers na sa ngayon maaga pa para masabi kung ano magiging laro talaga ni Holt sa PBA. Pero nakikita nila yung potential nito. At sa ngayon, sinabi rin ng iba na ang SMC syempre nagmamasay dyan kay Stephen Holt. Tandaan natin si Joshua Monson dapat matagal na yung napunta sa SMC pero dahil hindi maganda laro ay hindi na siya nagamit. Sa ngayon, titignan nila kung ito si Stephen Holt ganyan din ang mangyayari o baka magiging katulad siya ng ibang top picks ng Terra Firma na eventually napunta sa SMC dahil maganda ang nilalaro. Sa ngayon, nakafocus si Holt dito sa pag-improve ng kanyang shooting para doon sa next game nila. And of course, doon sa end goal niya na mapaganda yung performance niya. At syempre para kung naman ng SMC, ang titignan mo dyan syempre kung ano magiging laro ni Holt at kung kailan siya pwedeng masabi nga natin na malipat dito sa SMC dahil alam natin yan ang mangyayari. Shout out kay Jonald Malyari, Romeo Conchada, Edia Garcia, Joseph Pineda, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Curly Baduria, Ronald Berbosidad, Josh Magiray, Espejo at Rosales Family, Donald Santiago, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Enju, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., Junicio Mercado, OG, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Brian Andres, RG Bueno at Dalina Family, Anthony Alon, Jordan at John Reddy Maranta at Sid Maria, Rico Olarte, Jonel Alagon, Kagawad Katsakino Dukusing, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang at si Enrico at Presi Angsioko.